Hello po, welcome po sa Dicleon Handicraft Channel. Sa Dicleon Handicraft Channel. Dicleon Handicraft Channel. Ganun. Ayan po, ibabagi ko naman po sa inyo kung paano po ginagamit ang spray gun. Yung spray gun po. At kung paano po ina-adjustan. Kaya, ito po, watch nyo po kung paano po ginagamit yung spray gun at kung paano po siya ina-adjustan. Ganun. At ito po, andito na po tayo sa kung paano po gamitin ang spray gun at kung paano po ina-adjustan. Lahat-lahat na po, paano po siya maintenance, gano'n. Lahat-lahat na nasa akin na talaga. Gano'n. Ito po yung aking spray gun, ayan. Ito yung spray gun ko. Matagal ko na po itong nabili. Matagal ko na siyang ginagamit. Nakakailang palit na nga ako nito kasi minsan ang kalimitan sira nito sa akin ay gasket. Gasket kapag nagpo-polyurethane ako, gano'n. Kapag matagal na nasisira din naman talaga lahat. Minsan yung iba naglo-lost thread yung mga tornilyo, gano'n. Babaklasin ko po muna siya para ma-demo ko po siya kung paano po siya gamitin para po sa mga first time gumamit ng spray gun. Kahit hindi naman po first time, basta yung iba kasi hindi marunong mag-maintenance kung paano siya gamitin ng mas matagal, ganon. Kaya ito po, babaklasin ko yung aking spray gun, ito. Kailangan ko po siya ng thinner para malinis ko yung aking spray gun. Kahit anong thinner po, ganon. Meron naman pong nabibiling mga thinner na mas mahal, mas magaganda, ganon. Tapos kailangan ko po siya ng brush. Panglinis ko po, ganun. At babaklasin ko muna siya lahat para ma-demo ko yan. Kung paano po siya ginagamit, ganun. Ito po kung paano siya ginagamit. Lahat po yan natatanggal ito. Pag bumili ka po, natatanggal po lahat yan na hiwa-hiwalay. Yan. Ikaw ang mag-a-assemble. Ganun. Tapos dito, ito po yung adjustan nito sa mamaya na nga yan. Dito muna tayo. Tatanggalin ko muna kasi lilinisin ko. Ito po, ito yung may spring. Ito delikado. Kapag nawala itong spring, hindi mo na siya magagamit. Kaya pag nagbubukas po kayo dito sa pangalawang tornilyo, huwag nyo pong biglain kasi minsan tumatalsik yung spring. Ganon, spring. Bisaya ako. Hayaan nyo na yan. Spring na yan. Basta, may spring yan dyan. Dahan-dahan lang kapag nagbubukas kayo dito banda kasi baka tumalsik yung, ayun yung spring niya. Yan. Tapos ito natatanggal po. Ito yung parang pinaka-bullpen niya, yung nag-a-adjust dun sa lumalabas na hangin, tsaka varnish, ganon. Merong ganun. Tapos ito po, natatanggal din po ito. Pero hindi ko na siya tatanggalin kasi pag tinanggal mo to, natatanggal tong, ito. Yan, hindi ko alam tawag yan, basta merong ganyan. Hindi ko na siya tatanggal kasi lilinisin ko lang naman. Tapos ito, natatanggal din po to, itong pinakabaso niya. Ano mang tawag dito? Basta baso. Ay, natatanggal po to, yung pinakabaso niya, nakakalas din po yan. Ganun. Natatanggal po lahat yan para malinisan nyo po, para pag lagi nyo pong nami-maintain na maganda yung, na malinis yung spray gun nyo, mas matagal nyo po siyang magagamit kasi hindi siya barado lahat. Ganon. Kaya mas maganda pa rin po yung mini-maintenance nyo po yung nalinisin ang inyong, mini-maintain nyo pong linisin ang inyong mga spray gun, ganon, mga. Ito po, natatanggal din po to lahat. Kapag bumili ka po nitong spray gun, may kasama po siyang ganito, oh. Pangbukas niya. Mga yabi-yabi, ganun. Kompleto na siya, meron siyang ganon. Iba-ibang size, merong ganon. Merong ganon, ganon. Yun, ganon. Ito yung sa gitna, dito yun sa may dulo. Yan o. Natatanggal din po yan, ito. Yung parang pinakadulo po niya, natatanggal din po yan. Yan. Naalis po yan lahat. Tatanggal po lahat yan. Kaso lang itong aking, itong aking pangkalas, tinalian na nila. Kaya tumigas na talaga. Tumigas na. Yung pag-assemble nila, masyadong tumigas na. Oh, hindi na matanggal. Pero nakakalas po ito. Tanggalin ko muna yung tali. Kinahirapan ako nito. Talian nila yung aking ayaw nang matanggal. Medyo matagal na kasi itong nalinisan ko. Ayan, dahil makunat-kunat siya, matagal ko na siya hindi nabuksan, medyo maganit-ganit na kasi itong aking tinalian namin para lagi nakakabit nun sa aking compressor para hindi mawala, ganon. Nilagyan ko siya ng tali para hindi mawala yung sumausaw na. Ito po yung pinakadulo po ng spray gun, natatanggal po yan, medyo matagal ko na po ito nabuksan kaya maganit. Kaya dapat lagi nyo pong kine-check yung inyong spray gun tuwing gagamitin ninyo, lilinisin, lalagyan nyo po ng thinner. Lilinisin nyo po lagi. Ito natatanggal po yung pinakadulo. Yung maganit kanina. Yan. Mahirap po siyang buksan.
Ito, natanggal ko na siya, babad sa thinner. Para lumambot, ayan po. Ito po yung pinakadulo niya para mas madali po siyang gamitin kapag hindi po barado lahat. Para yung daluyan po ng hangin, daluyan ng barnes, lahat po napipihitin nyo kapag nag-a-adjust kayo ay malumanay gamitin, ganun. Open ba lahat? Yan, ganun. Ito, lilinisin ko muna bago tayo mag-demo dun sa pag-symbol kung paano gamitin. At i-demo ko muna ang paglilinis para maganda mamaya pag sinalpak natin dun sa ano at kung paano siya adjustan. Na-adjustan po lahat yan, yung mga hangin, yung varnish na lumalabas dun sa spray gun, lahat po. Lahat po na-adjustan po yan. Kung ikaw magkukontrol kung gaano karaming varnish ang ibubuga, kung gaano kalakas na hangin ang lalabas dun sa spray gun. Tsaka yung spray gun mo po sa dulo kung patatsulok kung patriangle yung gusto mo, di ba? Yung basag ba? Ano ba tawag noon? Meron po kasing sabog yung labas ng varnish, merong yung diretso lang na isang puswit lang, yung hindi siya basag pag binuga mo. Ganon. May na-adjustan din po yun. Lahat po yun na-adjustan. Itong akin, kapag katapos kong mag-varnish, hinuhugasan ko lang po siya ng thinner. Tapos bihira ko po siyang baklasin. Kasi minsan busy, kaya ito maglilinis ako, didemo ko. Ganon. Lilinisin lang po lagi lahat. Lahat po yan. Lahat po yan dapat malinis para ito ang akin kinalawang na. Hindi naman siya kalawang, yung varnish na nanigas na. Dapat mag-ano ng laging malinis to. Yung ibang mga part na tumigas na talaga mga pintura at saka varnish, lalo na pag yung ang ginagamit may automotive. Pero maganda ang thinner ng automotive, mas mabilis makatanggal ng ano ng mga pintura at saka varnish. Itong thinner kasi local yung thinner ko, kaya okay na yan, pwede nang pagtiyagaan. Kahit naman mumurahin yung thinner mo, basta nalilinisan mo yung gamit mo yan. Ito yung kanyang pinaka ball pen ba yun? Lapis. Ito yung nagtutulak-tulak dun sa ano, sa pinakadulo ng spray gun na bumabara-bara dun sa labas na hangin, tsaka varnish, ganon. Ito matagal na to, ito yung aking ano, ito yung aking takip. Ayan. Antigo na, pero nagagamit ko pa siya. O, diba? Antigo rin yung spray gun ko, pero nagagamit ko pa siya kasi lagi ko siya nami-maintain na malinis, ganon. Kasi pag hindi mo siya maintain na malinis, bili ka ng bili, ganon. Bibili ka ng bibili. Wala naman akong pambibili, kaya malilinisin ko na lang. Ganon. Ito yung kanyang doon sa dulo. Yan. Minsan kasi kapag yung ginamit mo siya tapos nakalimutan mo siyang linisin, ito nababarahan siya ng mga tumigas ng varnish o kaya pintura, kaya hindi nala dadaloy na maganda yung hangin palabas, nababarahan. Ganon po, ganon. Kaya mas maganda yung laging malinis yung inyong gamit, lalo na dito sa spray gun kasi lalo na pag madalang mo siya gamitin. Yung akin kasi madalas ko naman siyang ginagamit, kaya lagi din siya nalalagyan ng varnish at thinner, ganon. Ito yung kanya pinaka-cup, nililinis ko din yan lahat. Lahat na talaga, nililinis na talaga lahat yan. Ganon lang po, yan. Tapos yung pagbaklaso kanina, ganon din siya ikabit. Ito yung loob niya, oh. Yan. Dati po ang aking spray gun ay pang 1 liter. Pero ngayon, yung aking spray gun ay bumili ako ng ganito kasi nangangalay ako. Mahirap gamitin yung tag 1 litro na mabigat, nakakapasma. Lalo na pag nagpipintura ako ng sasakyan, mas madaling gamitin yung ganito kalalaki lang. Yung maliliit lang. Magaan. Tapos yung mga bubong-bubong, yung mga singit-singit ng sasakyan sa bubong sa loob. Pwede mo siyang itiwarik. Hindi siya natatapon, gano'n. Kasi napipihit-pihit. Tsaka hindi siya mabigat. Gano'n. Yan, lilinisin ko yan lahat. Yan, okay na. Pwede na yan. Ako lang naman gagamit niyan, gano'n. Pero maganda po talaga yung lagi nyo na-maintain na malinis ang inyong mga spray gun para hindi po nababarayahan sa loob tulad po nito. Oh, ayan. Tagal ko na kasi itong nalinisan, ilang buwan na, oh. Tinan mo, oh. Gano'n. Kasi pag hindi mo din siya na-maintain na malinis, kahit pa sabihin mo, hinugasan mo siya ng thinner, iba pa rin yung nalilinisan mo talaga ng general cleaning, gano'n. Sa English. Yun na ako Englishin. Bisaya ako eh. Ilonggo ako, kaya huwag nyo ako Englishin, oy.
Ganon, lahat yan. Susungkit-sungkitin mo yung lahat yung mga bumara doon para maganda yung daloy ng mga thread ng ng tornilyo. Pati yung mga barnis na lalabas, ganon. Yan, ito. Ayan. Nahugasan ko na siya ng thinner, pati dito. Para hindi siya bumara. Ito yan yung kanyang pinakabutas, o yan. Pero natatanggal po ito, hindi ko na siya tatanggalin kasi hindi naman siya barado, naikot naman siya, o. Natatanggal po lahat yan, ito, pati itong mga maliliit. Nababaklas po yan kapag nagkaroon ng problema yung mga spray gun nyo. Pag yung talagang ayaw dumaloy, natatanggal po lahat yan. Pati yung ito, yan. Natatanggal din po yan. Pati ito lahat po yan, natatanggal yan. Tapos tandaan nyo lang po kung saan yung kinuha nyo, yun din ang ibabalik nyo, doon din kayo babalik. Ganun. Tulad nung sa akin, tinanggal ko yung dulo lahat, tinanggal ko tong mga to. Yung mga lilinisin ko lang. Ibabalik ko na ito. Kapag bumili ka naman ito, kaya ano naman to. Nakakabit yung iba lang ang hindi. Ito, dito yan, pinakadulo yan. Ibabalik ko lang yan. Unahin ko muna to. Para pag nilagay ko yung karayom, yung pinakakarayom niya, hindi ako mahirapang mag-tulak-tulak, ganon. Ganon. Kasama naman po ito, yung kanyang yabi, kapag bumibili ka. Tapos, ilalagay ko po yung spring, ito. Sana yung karayom ko, wala na, ito. Ito yung karayom niya. Ito ang pinaka-importante sa lahat din. Huwag iwawala. Kasi pag wala itong spring, hindi mo na magagamit yan. Pag nagbubukas kayo nito, kailangan dahan-dahan lang para hindi tumalasik yung spring. Ayan, dito yan, nakasulot yan dito, o yan. Doon yan, nakasulot. Kaya dapat bantayan niyo para hindi tumalasik. Ganon. Ito po, yan. Lagay mo lang yung spring ulit. Tapos yung tinanggal ko kanina, ito. Ang tinanggal ko kanina dito sa dulo. Yan. Lagay ko lang dito ulit. Babalik ko lang siya ulit. Tinutulak ng spring pabalik. May pasaway din tong spring. Tumatalsik din. Ganon. Tumatalsik din yung spring. Yan. Ayun, bumao na. Bumao na sa spring. Ayan, ito po yung pinakadulo niya. Babalik ko na rin. Ganon lang naman po magawa, ganon lang po mag-assemble ng spray gun at kung paano siya gamitin, ganun. Ito po na-adjust siya kung gusto mong patatsulok yung hangin, ito. Itapat mo lang po siya sa ganyan, oh. Naiikot naman kasi ito. Medyo maganit na yun sa akin yan. Pag ganyan, pag ito po, patayo yung ganyan, ito po ito yung kanyang nguso, itong dalawa. Pag patayo po, ang buga po ng hangin yan, patayo din po. Parang pag ganun lang, pag nagbabarnis ka. Pero pag pabalagbag, basag na pahalang pakaliwa kanan. Pag patayo pong ganyan, ang spray mo taas baba, ganon, taas baba yung spray mo pag patayo yung itong ulo. Pag ganyan, oh, yan. Pagkatapat dito, ito ang spray niyan, ang bakat ng barnis mo, dapat ang buga mo ng hangin pataas baba, ganon, taas baba. Pag ganito po, ayan, pag pabalagbag ganyan, ang buga po ng hangin yan, kapag nagbabarnis ka, kailangan kaliwa kanan. Kaliwa kanan po ang hagod kapag parang brush, pero ito spray. Ito kapag ganito pabalagbag, ang buga ng hangin kapag nagbabarnis ka, kaliwa kanan. Pag ganito, pag patayong ganyan, taas baba, gano'n lang. Parang ano lang yan, parang tipan lang. Tapos ito, ilalagay ko na yung ano ko, eh. Ilalagay ko na yung ano, alam niyo ba yung tipan? Ilalagay ko na yung aking baso. Kasi dito nakasalala yung aking barnis. Kakabit ko na, yan, kandalaglag pa yung mga dumi ko, eh. Ganun lang po kung paano gamitin yung spray gun. Ito, na-adjust din po ito na iikot-ikot. Kasi baka matapon ito, patiwarik siya, yan. Hindi mo siya malalagyan ng barnis kasi patiwarik. Tapon yan, tapon. Kaya kailangan iangat mo siyang ganyan, ganun. Na-adjust po yan. Lahat po yan umiikot. Parang buhay lang ng tao. Lahat po umiikot talaga yan. Hindi lang yung gulong ang umiikot kasi pati yung spray gun umiikot din yan. Ganun. Ganun po. Yan, ito na. Ayan na. Oh. Ito po, ipifit ko na siya, oh. Ito kapag maluwag at nalalaglag, halimbawa ganyan, maluwag, dito mo lang yan hihigpitan, oh. Ayan. Para hindi matatapon yung ginagawa.
Yan. Ayan o. Tran. Umiikot na siya. Natatapon yung varnish mo. Kaya hihigpitan mo siya, yung spray gun mo, para hindi matapon yung varnish dun sa baso. Ganon. Yung sa cup niya. Tapos, ito po, dito na tayo sa kung paano talaga gamitin. Ito yung kanina, sinampulan na kita eh. Dapat taas baba, kaliwa kanan lang ito. Kapag ginanyan mo, taas baba ang varnish mo. Hindi ka pwedeng mag-varnish ng kaliwa kanan kapag nakaganyan kasi pangit yung bakat ng varnish. Tapos pag nakaganyan balagbag siya, yan, kaliwa kanan yan. Parang mga sundalo lang. Harap sa kaliwa, harap sa kanan, ganun. Ayun, ganun lang, ganun. Ito yun ha, ito, tatandaan ha. Makinig kasi kayo kay Lula. Huwag yung reklamo ko na reklamo, hindi kayo nakikinig. Tapos ito naman, yan. Ito po sa pinakaitaas, ito. Kapag ina-adjustan mo po yan, kapag pinihit mo po yan, ang lalabas po dito na varnish, sabog. Basag po siya, basag. Ganon, basag. Pag niliitan mo po to, ito, yung pinakaibabaw, ang lalabas po na varnish dito, ay, papuswit lang siya. Yung ililiit, hindi siya basag. Pupuswit lang ba? Yung parang ballpen, ganon. Bukod sa yung may nabibili pa na meron din nabibiling spray gun na na yung pangguhit na parang lapis, parang pencil siya. Para lapis na pang design ganun. Pero ito kasi mga pangkaraniwan lang tong ginagamit talaga ng mga barnisador at mga pintor ganun. Ganun, ito 'yon. Ito yung adjust ng niya ng kung basag ba o maliit, ganun. Pag giniliitan mo bukas nito, ang lalabas nito, isang puswit lang ganun. Diretso yung varnish na lalabas, hindi siya basag, hindi siya sabog. Kaya ito yung adjustan niya. Yan. Kaya konti lang pihitin mo kung gusto mong sabog. Yan, pag sabog yung lalabas dun sa dito, konti lang pipihitin mo dito sa pinakaibabaw. Ganun. Tapos dito sa pangalawa, ito naman yung mag-a-adjust, ito yung adjustan sa gaano karaming lalabas na varnish. Ayan, ito. Ganon. Ito. Pag sinagad mo to, malakas sa varnish. Baka yung 1 litro mo, hindi ka pa makayari ng isang upuan na ubos na. Ganon. Kaya ito, dahan-dahan lang din ang pihit nito. Kunti lang, halimbawa ito, naka-fit siya. Sarado siya, nakalock. Yan. Diba yan, sarado siya. Ganyan. Kunti lang din pinihit ko dito, oh. Sa taas. Ito, bubuksan mo lang din siya. Kasi sa varnish po, ito yung lalabas na varnish. Kung gaano karami. Ito yung kontrolan niya kung gaano karaming varnish ang ibubuga niya. Nasasama dun sa hangin. Pag pinihit mo ng sobra to at naka-open maigi, malakas sa varnish. Kaya kunti lang din ay pipihit mo dito. Tansyahin mo. Pag nagba-varnish po kayo, halimbawa may laman na tong varnish o kaya thinner, tansyahin mo po kung gaano karaming hangin at saka varnish yung maibubuga niya at yung guhit ng varnish kung anong itsura, ganon. Na-adjust po yung guhit ng varnish, yung labas ng varnish kung gaano karami, yung labas ng hangin, ganon. Dito na ako sa hangin. Kasi ito tapos na. Ito yung sa varnish na lumalabas, kung gaano karami yung lalabas na varnish galing sa spray gun. Dito yung kontrolan niyan, dito ina-adjustan. Ito naman kung basag ba o pabilog yung bakat ng spray gun mo. Dito yun, sa taas. Ito sa varnish kung gaano karami. Ganon. Tapos dito naman ang hangin. Yung mga hindi pa hinahangin. Yung mga utak ng tao na hindi pa hinahangin. Dito yung adjustan ng hangin. Ayan, ito. Pag fit yan, ito pag sarado, wala pong lalabas na hangin dyan. Kasi sarado siya. Kaya dito din po yung adjustan ng hangin niya. Ikaw ang magkocontrol kasi ikaw yung operator. Ganon. Hindi yung bumili ka lang ng spray gun. Bumili ka ng spray gun tapos ginamit mo lang siya na hindi mo na control. Minsan sayang sa varnish kasi mas marami yung lumalabas. Minsan bilog yung lumalabas para masisira yung gawa mo kasi bubulwak ng malakas. Kapag malakas din yung hangin tapos pabilog yung labas ng varnish dun sa dulo. Kapag hindi mo rin i-adjust yung ito, hindi siya basag. Kaya hindi maganda yung bakat ng varnish mo pag binubuga. Ganon. Ito po yung sa hangin. Ito yung lagi-lagi nyo pipihitin. Dito kasi yung kontrola ng hangin ito. Pinaka-kadulo dito. Yan. Ganon po. Ayan. Fit siya. Mahigpit na. Puro pakaliwa naman yun. Ganyan. Pakaliwa lang. Tapos, adjust. Tingnan mo lang kung gaano karaming hangin yung. Wala kasing laman na yung compressor ko.
Inubusan ko ng hangin kahapon. Tingnan mo lang kung gaano karaming hangin ang lalabas. Tingnan ko ba daw. Wala nang hangin yung compressor ko. Naubos na yung hangin ng compressor ko. Hindi ko na sinaksak kasi maingay. Uy, hindi maririnig yung bunganga ko kapag nagsalita ako dito tapos naandar yung compressor ko. Kaya ito na yun. Ito yung hangin. Ayan, ito yung sa hangin. Adyasan ng hangin yan. Kapag nag-i-spray, laging dito yung kamay. Tatansyahin nyo bago nyo i-spray sa kahoy o sa plywood. Tansyahin muna nyo, sample muna nyo sa labas. Yung hindi nyo i-sprayan talaga ng ano, ng totoo. Yung sample nyo muna kung ano yung bakat ng hangin ng spray gun nyo, kung maganda, tama o hindi, ganun. Ito yung sa barnes, ito yung adyasan kung basag o buo, ganun. Ito yung dito, kung ano yung, kung labas niya, kung pabilog o sabog. Ito yun, ganun. Tapos ito yung sa ano, sa dami ng barnes, kung gaano karami yung ilalabas niya galing sa spray gun. Tapos ito yung sa hangin, yun. Ganon. Ay dapat na-maintain nyo kung ang spray gun niyo ay mga barado, mga sira yung gasket, hindi na gumagana yung mga ibang tornilyo, hindi na umiikot, ganon. Kasi pag hindi mo na ito maikot-ikot, mahirapan ka na kasi kung ano yung daloy nung hangin at saka barnes na lumalabas, hindi mo na siya ma-adjust. Ganon. Kaya dapat i-maintenance nyo po lagi na linisin ang inyong mga spray gun. Ganon lang. Yan, ito na. Ito naman ay ano, hindi to kasama sa spray gun at saka sa compressor. Pag bumibili ka, ikaw din ang bibili na itong mga hose na to. Ayan. Madali-dali naman na yan. Ito lang yung ano, importante talaga. Yung mga adyasan niya, yan. Lahat yan. Nalilinis naman po yan lahat. Natatanggal po yan pati nga ito. O sige na, babay na. Nangangalay ng lula, magdradaldal. Sana nakita ninyo yung aking ano. Sana mayroon kayong natutunan, gano'n. Yung barado na yung akin, pero nagagamit pa naman. Yan o, ayan o. Ito yung aking spray gun. Ang ilang palit ko na to, nila siguro pang 5 beses. Ang madaling makasira ng spray gun, yung polyurethane. Yung top coat ng polyurethane, kailangan pag gumagamit ka noon, lilinisin mo maigi hanggang kasulok-sulukan. Kasi pag hindi mo nilinis, pag ginamit mo ulit, wala na, barado na kasi parang plastic yung pag natutuyo. Hindi na siya matanggal. Ganon, bubuo na siya. Ganon po, ganon. At dahil naibagi ko na po sa inyo kung paano po ginagamit ang spray gun at kung paano po ina-adjustan ang spray gun, puro spray gun po, ganun. Thanks for watching po. Sana meron po kayo natutunan sa mga first time pong gumamit ng spray gun at saka sa hindi naman. Meron namang hindi siya first time gumamit ng spray gun pero hindi marunong mag-maintenance. Ganon. Kaya maraming salamat din po doon kay Ma'am, ano, yung nagtanong sa akin, kay Ma'am Isme ba yun? Nakalimutan ko na yung pangalan ni Madam. Pero siya yung nagtanong sa akin, kaya ito, naisip kong i-vlog ko na lang siya para hindi lang siya din, yung iba din matututo din sila dun sa tungkol sa spray gun, ganun. Kaya, dinemo ko na po siya. Thanks for watching. Sana meron kayong natutunan sa akin. Dinemo kanina kung paano po ginagamit yung spray gun at kung paano po siya ina-adjustan. Lahat-lahat na talaga. Nilagay ko na talaga doon lahat para wala na talaga magtanong. Siyempre po, maraming salamat sa lahat ng mga nanood. At siyempre maraming salamat sa aking mga subscriber lahat. Thank you so much sa mga nag-subscribe sa akin. Happy naka 4,000 na ako ng subscriber. Thank you. At siyempre sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, magpunta lang po kayo sa aming YouTube channel, sa Digleon Handicraft channel, at mag-subscribe na po kayo at mag-join para lagi po kayong maumay sa aking pagmumukha. Ganon.